Magbibinyag siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami ay si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin, at ni hindi ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng Merry Christmas. Yan, no? Merry Christmas din sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. No? Merry Christmas ang bati, sapagkat sa simbahan, ang Kapaskuhan ay hindi isang araw, kundi isang panahon, no? Isang season, at ito ang huling araw ng Kapaskuhan. Huling araw na ipagdiriwang natin ang Kapaskuhan sa simbahan. No? Kaya Merry Christmas po sa inyong lahat. Nagtatapos ang lahat sa pagbibinyag ng Panginoong Jesus. Pagbibinyag. Sabihin nyo nga po, pagbibinyag. Bago tayo magnilay sa pagbibinyag, nais ko munang magkwento. At ang aking kwento sa linggong ito ay tungkol sa isang pare na may problema. Tanungin nyo nga ako kung anong problema ng pare. Pera, sabi nung isa nandun, no? Ang problema ng pare, no, ang daming pusa sa kanyang simbahan. No? Yung nagmimisa ka, tas may tatalo na pusa sa altar. No? Problema ng pare. No? Tapos, yung ang dami-daming dumi ng pusa. No? Problema yun. No? Kaya medyo naiirita na si Father. No? Kaya naman tinawag niya yung kanyang mga staff. No? Sabi niya,
tulungan nyo nga ako. Anong gagawin natin para mapaalis ang lahat ng pusa dito sa simbahan? No? Dumudumi na yung ating simbahan dahil sa mga pusa. At nadidistract ako kapag nagmamiyaw-miyaw yung pusa. Meow, 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 meow. No, gumaganon yung pusa, no? Sabi nung isang staff, alam ko na, Father, no? Gusto mo pagpapaluin ko yung mga yan, no? Para tuwing makikita mong may pusa, paluin natin para hindi na bumalik. Sabi ni Father, wag naman, no? Masama yan. Hindi dapat sinasaktan ang mga hayop. Wag. Hindi yon. Sabi ng isang staff, Father, isang mabuting at magandang gawin, ayaw mong saktan. Siyempre, sabi ni Father, gusto mo mapaalis? Siyempre, iligaw natin. Iligaw natin. Gusto mo? Ililigaw ko yung mga pusang yan? Sabi ni Father, sige, basta gawin mo. Huwag mong sasaktan, basta mawala lang sila dito sa simbahan. No? At ganun nga ang ginawa, niligaw. No? At makalipas ang isang araw, bumalik na naman ang mga pusa. No? Ang galing ng pusa talaga, no? Bumabalik, no? Niligaw mo na, bumabalik pa rin. No? Kaya sabi ni Father, ano ba talaga? Ano bang meron sa simbahan at balik ng balik itong mga pusa? Sabi nung isa, staff, alam ko na, Father. Alam ko na kung ayaw mong balik ng balik dito ang pusa, kung gusto mo silang mapaalis, ito, effective ito. Sabi ni Father, ano yan? Anong gagawin? Huwag mo sasaktan? Oo, hindi sasaktan. Gusto mo mapaalis? Sabi ng staff, oo naman, sagot ni Father. Gusto mo, wag mo na silang makita? Ay, oo naman, para wala nang magulo, maingay, wala nang madumi sa parokya. Gusto mo, no, na hindi na sila babalik-balik? Ay, oo. Sabi ng staff, ganito gawin mo, Father. Binyagan mo sila. Pag bininyagan mo yung pusa, hindi na yan babalik sa simbahan. Joke po yun. Tawa na kayo. Sa mga hindi nakaintindi, hindi ba, kapag bininyagan ang tao, hindi mo na makita sa simbahan. Hello. Yung mga magpapabinyag dyan, mamaya pagkatas ng misa natin, magpapabinyag. Ilang beses na ako nakapagbinyag dito sa atin. Nakita ko ba muli yung mga magulang na yan? Yung mga ninong at ninang na kinuha ninyo, nagsisimba ba yan? Anong ituturo niyan? Biro man, pero tila isang nakakalungkot na katotohanan at realidad na ganito ang nangyayari kapag ang tao nabibinyagan, hindi na muli nakikita sa simbahan. Mga kapatid, ngayon pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Hesus. At magandang malaman kung ano ba ang isang binyag. Para malaman natin kung anong kahalagahan nito, anong nagagawa nito sa atin, at gamitin natin ang simbolo ng binyag. Anong simbolo ng binyag? Ma'am Jeanette, anong simbolo ng binyag? Tubig, Ma'am Jeanette. Yan, si Ma'am Jeanette ay katikista natin. Tubig. Ang tubig sa Biblia ay naging simbolo ng iba't ibang karanasan ng mga tao. Balikan natin ang kwento sa Biblia. Noong sinimulan ang mundo, nung magsimula ang mundo, napaligiran ang mundo ng tubig. Malawak na tubig, maraming tubig. Ngunit, malaki man ang saklaw, ito'y nagpakita ng kawalan ng laman. Sa Ingles, emptiness. Bakit walang laman? Walang lamang dagat. Walang buhay. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kalawak, walang kwenta ang dagat kung
walang lamang dagat. Kung walang buhay. Kaya nga yung Dead Sea, alam niyo yung Dead Sea? Nakita niyo na ba yung Dead Sea? Hindi pa, no? Sa libro, sa video lang, no? Yung Dead Sea, walang nabubuhay. Sa sobrang alat, walang nabubuhay na lamang dagat. No? Ang lawak-lawak nun, ang lawak, pero walang nabubuhay. Nakaswimming na ako doon. Alam nyo, sobrang alat, pwede kang lumutang kahit di ka marunong lumangoy. No? Sobrang alat, sakit sa mata. No? Hindi ka pwede yung katulad nung pag nag-swimming ka lang sa matabungkay, no? Ilulubog ka. Tapos, masakit sa mata. Sobrang alat at pwede kang humiga. No? Kahit di ka marunong mag-floating, lulutang ka sa sobrang alat. No? Walang buhay. Ang lawak-lawak na dagat, pero walang buhay. Ganyan yung dagat. Kapag walang lamang dagat, walang buhay. Nung panahon ni Noe, naalala niyo si Noe? Hello? Anong ginawa ni Noe? Anong ginawa? Arko. Yan, thank you. Bangka. Diba? Nung panahon ni Noe, ang tubig ang naging simbolo ng paglilinis. Dahil sa maraming baha o matinding baha at ulan, nilinis ang mundo mula sa mga makasalanang tao. Sino lang ang naligtas? Yung nasa bangka. Yung mga nakinig kay Noe. Pero yung mga hindi nagbagong buhay, ayun, inanod ng baha. Kaya ang tubig ay naging simbolo ng paglilinis. Sabihin nyo nga, paglilinis. Yan yung number 1. Magre-review tayo mamaya. Ha? Ikalawa, nang tawirin ng mga Israelita ang dagat, ano nangyari sa dagat? Nahati. Yes, very good talaga yung nandito sa kapitbahay ko. No? Nung nahati ang dagat, naging daan ito para sa mga Israelita na makatawid mula sa dati nilang buhay, mula sa kaalipinan, patungo sa bagong buhay. Kaya ang tubig ay naging simbolo ng pagbabago, pagtawid mula sa luma, patungo sa bago. Nahati, nakatawid ang tao mula sa dati, patungo sa ngayon, sa bago. Kaya ang tubig ay naging simbolo ng pagbabago. Sabihin nyo nga, pagbabago. Ano yung una? Pangalawa? 2 points na kayo. Yung pangatlo, nang sibatin ang tagiliran ni Jesus habang siya'y nakapako sa krus. Ano ang dumaloy? Tubig at dugo. Dumanak ang dugo at dumaloy ang tubig bago namatay si Jesus. Kaya naman, ang tubig ay naging simbolo ng buhay. Simbolo ng buhay. Sabihin nyo nga po, buhay. Ano yung number 1? Pangalawa? Pangatlo, ito ang sinisimbolo ng pagbibinyag. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ipinapakilala ni Juan ang Mesiyas na siyang magbibinyag, na maglilinis ng kasalanan ng tao, maghahatid sa tao sa dating buhay patungo sa bagong buhay, at higit sa lahat, ang magbibigay ng buhay sa tao at maghahatid sa buhay na walang hanggan. Ito ang kahulugan ng ating binyag. Hindi lang pagbibigay ng pangalan, kundi higit sa lahat, pagbibigay sa tao ng karangalan. Karangalan na maging anak ng Diyos. Kaya ang binyag, hindi lang requirement. Ito'y pagbibigay sa atin ng karangalan. Karangalan na maging anak ng Diyos at hindi lang pangalan.
Alam niyo po, nung bagong pari ako, minsan nagbinyag ako at parehas yung pangalan ng bininyagan kong bata. No, parehas. Napansin ko isang batang maputi, mestizo, at isang batang kayumanggi. No? Parehas yung pangalan nila, nagkaparehas. Alam niyo po kung anong pangalan? Hello, tanungin niyo man ako. Participation yun na nga lang yun, taga-tanong eh. Alam niyo kung anong pangalan? Alden. O, sinong isang mestizo, isang kayumanggi. O, itong mga magulang na to, minsan din, no? Sa tingin ninyo, no? Kanino mas bagay ang pangalan? O, kasi may imahe kayo. May imahe na tayo kung ano itsura ng Alden. No? Kawawa naman yung kayumanggi. Pero ang totoo, hindi. Hindi. Wala sa ganon. Oh, ang karangalan natin, anak ng Diyos. Hindi lang pangalan. Dito nga sa atin hindi rin nagpatalo. Nung nagbinyag ako kamakailan, naalala mo? No, sa Kristal, anong pangalan ng bininyagan ko? Coco Martin. Oh, hindi lang pangalan binuo, pati apelido, Coco Martin. Tiningnan ko si Coco Martin, tiningnan ko yung tatay, tiningnan ko uli si Coco Martin, tiningnan ko uli yung tatay. Nalito ako Kasi may imahe tayo ng Coco Martin, no? Talaga naman, pati mga bata pinaglaruan, no? Pero ganun hindi lang naman pangalan, kundi karangalan ang binibigay ng binyag. Ngunit kadalasan, ang karangalan nito nababahiran at ang malungkot nadudungisan dahil sa paulit-ulit nating pagkakasala dulot ng ating mga kahinaan. Totoo naman, nagkakasala tayo. Kahit nalinis na tayo sa binyag, nagkakasala pa rin tayo. Kaya nga, dapat nagsisimba. Dapat nangungumpisal. Hindi ka makapagkukumpisal kung hindi ka binyag. Kung hindi ka binyagan. Dahil ang binyag ang pinto para matanggap natin ang lahat ng sakramento. Imaginin mo, ang isang taong nabinyagan at hindi nagsisimba. Yan ba'y may buhay? Yung mga nasa barangay na hindi nagsisimba, ano ang inyong buhay? Maghanap buhay na lang ba? Umiikot na lang ang buhay sa pera? Sa pagtatrabaho? Ay kaya naman, kapag walang pera, ang init ng ulo. Kapag walang kabuhayan, parang walang buhay. Hindi ganun. Hindi lang iikot ang buhay sa pera, sa trabaho. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kaya hindi ko ma-imagine yung ibang naghihirap na, nagdurusa, may sakit, ayaw pang magsimba. Parang wala ng Diyos. Kaya nga siguro binibigay ito ng Diyos sa atin para sana lumapit, para man lang magdasal, para man lang magbalik loob sa Diyos. Pero mas nakakalungkot, may problema na hindi pa rin lalapit sa Diyos. Naghihirap na, ayaw pa rin magsimba. May sakit na, hindi pa rin nagdadasal. Itong panyaya sa atin, balikan ang ating binyag, malaman ang kahalagahan nito. Parang pag-aaral, parang edukasyon, natapos mong yung pag-aaral pero hindi ka nagtrabaho. Hindi ba sayang? Hindi ba ang tawag sa iyo parang walang silbi? Parang ganun ang binyag. Nagpabinyag ka pero hindi ka na nagsimba. Nagpabinyag ka pero hindi ka na bumalik sa simbahan. Para sa nang iyong binyag? Para lang ba sa iyong pangalan? Ang binyag nagbibigay sa atin ng karangalan. Karangalan na maging anak ng Diyos. Mga kapatid, ang binyag ay sakramento na nakapaglilinis mula sa ating orihinal na kasalanan. Naghahatid sa bagong buhay at higit sa lahat, nagbibigay
ng buhay. Amen? Amen.